Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening. Alright, kaibigan, welcome to Kalsada University. Tayo ngayon, kaibigan, wala tayo ngayon sa parking. Okay, so it could be Parking University or Kalsada University. Marami tayong matutunan nito, kaibigan. Alright, so topic natin ngayon, kaibigan, is what's our relationship with money? Ito yung libro ni Ken Honda pa rin, kaibigan. Happy Money. Okay, so napakagandang libro to, kaibigan. If na ma-change talaga yung perspective natin paano tayo mag-treat sa pira. Okay, so yeah, if you can grab that book, kaibigan. Okay, so Happy Money by Ken Honda isa tong hapon. Okay, so okay, i-share natin tong ano niya is every one of us daw, kaibigan, mayroon tayong different type or how we treat money. Okay, so mayroon tayong relasyon sa pira. So pira is a tool lang to, kaibigan. Okay, so papel lang to, but it's an energy. So energy to, kaibigan, kasi itong pira, kaibigan, it could change lives, it could build anything you want, it could create war, it could create peace. So anything, it could be good or bad, depende kung ano yung pwedeng magawa sa pira. So basically, money is an energy. So ang ano niya is every tao daw, kaibigan, mayroon tayong iba't ibang relasyon sa pira. So ngayon, ang tanong natin ngayon, ano ba yung relasyon mo sa pira? Wow! Okay, so ganito, kaibigan, it could be unconscious tayo na ganito pala yung relationship natin sa pira. Kaya we have fear, anxiety, we have lack, we stuck in poverty. Ito yung advice ni Ken Honda. Okay, so mostly it could be you are unaware na ganito pala yung how you treat money. Kasi yung pira daw, kaibigan, para tong aso. Okay, para tong best friend mo. Pag ikaw ay takot daw, pag ikaw ay ayaw mo, takot ka, meaning hindi yan lalapit sa iyo. Okay, so pag ikaw ay ayaw sa aso, kaibigan, yung aso ay hindi yan lalapit din sa iyo. Alam yan ng aso. Pag ikaw ay ayaw mo yung tao rin is hindi yan lalapit sa iyo. It's just like the same with money daw, kaibigan. So kung ano mo sa pira, takot ka sa pira, it could be you keep thinking, mayroon kang old belief na ang pira is root of all evil. Pira can cause chaos, can cause trouble, kaibigan. Pag yun yung old belief mo, din definitely daw yung pira is hindi lalapit sa iyo. Wow! Pero pag ikaw ay gusto mo yung pira, you take care the money, parang bagay or anything, pet mo na inaalagaan mo siya, it keeps coming and coming back daw, kaibigan, kasi it's energy. Kahit papel lang yan, kaibigan, but it's energy. Wow! Okay, dito lang natin ito matutunan sa Kalsada University, kaibigan. So ano ba yung relationship mo sa money, kaibigan? So it could be hindi ka aware na, wow, pag mayroong lumating sa iyo na pira, for example, sasabihin mo sa sarili mo, wow, pagdating ko sa left, pasa sa right, at saka wala na. So ganun yung relationship ko sa pira. So palagi akong mawala ng pira. Okay, so pag yun daw yung palagi iniisip mo, kaibigan, na natatakot ka sa mga yung nagagalit, parang na-stress ka o nagalit ka na yung pira mo is pangbayad mo lang sa lahat ng bills, walang natira. Pag yun yung relationship mo daw sa pira, kaibigan, then that means you will keep attracting the same feelings, the same scenario, kaibigan. Pero pag ikaw ay grateful daw, okay, na may na-receive ka na something, even very small amount, pag ikaw ay grateful at saka grateful ka na in-spend mo yung pira na yun, nagpapasalamat ka na spend mo sa yung happiness, or yung pira na yun na spend mo napuntahan naman sa ibang tao, nag-rotate. Pag ikaw ay grateful daw, kaibigan, yun daw yung simula na you will attract more. Wow! Whew! Di natin ito matutunan sa kolehiyo, kaibigan. Dito lang to sa college, sa Kalsada at saka Parking University. So life after school, kaibigan. Okay, so we keep learning kasi napakarami palang belief din natin, kaibigan, na mga old belief na since dito sa pagkabata pa natin namana sa ating mga parents, ang ating parents din namana din nila yan sa mga parents nila. So walang may kasalanan, kaibigan. So but if you think daw na mayroon kang belief na kailangan mo nang i-reevaluate, kailangan mo na siyang hindi na nag-serve sa iyo yung belief na yun, old belief, hindi na nag-serve sa iyo ngayon, pwede mo yung i-cut, kaibigan, at saka mag-create tayo ng bagong belief.
bagong cycle sa new generation. Okay, so hindi natin yun ipapasa sa mga anak natin, sa mga anak, kasi most likely daw kaibigan, kung ano yung relationship mo ngayon sa pera, most likely namana natin yan sa parents natin. Okay, so kasi sila yung namulatan natin nung maliit pa tayo, at saka yung parents natin kaibigan, wala silang kasalanan kasi namana rin nila sa kanilang parents, which is our grandparents. Namana yung grandparents natin, namana sa parents nila. So it's generation and generation. Okay, so now that we are aware na kung ano yung relationship natin sa pera, pag tayo ay takot, pag tayo ay galit na bakit mayroon tayong tax na binabayaran, mayroon tayong bill na binabayaran, bakit yung pera pag lumating hawakan mo lang mawawala na, pag ganyan yan yung feeling mo kaibigan sa pera, hindi mo daw in-appreciate yung pera, definitely that's what you keep attracting. Wow! Pero pag tayo daw ay grateful, okay, grateful, wow, mayroon naman akong sahod, mayroon naman akong sahod ito, so kahit maliit yan kaibigan, at saka once ay salamat, ibabayad, may pambayad ako sa bill, maraming salamat, tong pira na to nakabayad sa bill, nakabili ng pagkain, maraming salamat. So grateful yung frequency mo kaibigan. So may ibang malaking diferensya pag yung sarili mo na negative yung frequency mo, hindi ka grateful, at saka yung sarili mo na isang side na very grateful. Kasi once you're grateful, you are an abundant person, and when you are an abundant person, you will attract opportunities, abundant person as well kaibigan, na align sa goal mo, align sa frequency mo, at saka baka makabigayan ng opportunity or idea paano makumit or makapagbigay ng additional flow of money kaibigan. So ganun daw yung low kaibigan, na kung ano yung relationship mo ngayon sa pera, so i-assist mo daw. Okay, so are you scared, are you are you worried sa pera, or takot ka ba sa pera, galit ka ba sa pera? So we are aware now that kung ano yung relationship natin yan, parang aso pala yan, parang pet yan, parang manok na pag inalagaan mo, or pusa na lalapit yan sa'yo. Pag ikaw ay grateful, pag ikaw ay lalapit yan sa'yo kaibigan. Wow! As a human being daw kaibigan, we are magnet. Okay, we are the strongest magnet in the universe daw kaibigan. Wow! May nabasa akong libro doon, sino yung nagsulat doon na we are the strongest magnet. So bakit tayo strongest magnet kaibigan? Yung mag-frequency daw natin kaibigan, napakaano pa to sa globe, sa smart PLDT, or ano man yang signal na napakalakas kaibigan. Yung frequency natin kaibigan is napaka ano na to, it could move people, it could move opportunities kaibigan, para lang ma-align sa goal mo kaibigan. Wow! So ganyan tayo ka magnetic. So, but depende yun kung ano yung minamagnet natin. So, yung iniisip natin negatibo, yung palagi natin pinapanood, mga bad things, mga gera, rape, nakaw, so most likely hindi ka maka-attract ng ibang frequency. So mostly yun na yung ma-attract mo. But if you keep thinking align sa goal mo, like wealth, riches, money, health, abundance kaibigan, then there is no way daw na hindi yan ibigay ni universe, because the universe will just bigay kaibigan kung ano yung hinihingi natin, as long as we are persistent and we are deserving. Alright, hopefully hindi ko nasayang yung oras mo kaibigan, at mayroon tayong good lesson today natutunan na gaano ka-importante yung relationship natin sa money. Wow! Thank you Ken Honda na nagsulat sa Happy Money, na we are now aware that we should be treat money with respect, love kaibigan, at hindi tayo worried kung mayroon tayong babayaran na bill, kasi yun yung starting sa flow. We should be grateful, thankful every time we spend the money, we say arigato. Alright, thank you, arigato. Alright kaibigan, hopefully hindi ko nasayang yung oras mo. I wish you well. Open your arms, not your legs, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world. Boom, shakalana, kalakalas. See you next time. Babu.